time, hindi ko rin siguro alam kung ano yung mga red flags for the autism. Not until nung na-enroll ko siya sa school, summer class. Hello everyone! Welcome to Bridges Autism App. As we celebrate the Autism Consciousness Week, together with us is a licensed teacher and also has a master's degree in special education. And currently, she is a special education teacher in the US. And let's welcome Miss Hanizel Martinez. Yes, hello. Magandang araw po sa lahat. Hi, good day, Ma'am Hani. Hello, Miss Okay. Rio. Alright, so ngayon kasi we celebrate yung sa Autism Consciousness Week with a team mula Kamalayan tungo sa gawa pag-unlad ng Autism OK Philippines. So ano nga ba yung mga obvious signs na merong autism yung isang bata? Alam mo yung may mga batang nag-fidget ba, yung steam, ayan. Karamihan, obvious yan na may autism yung bata kapag ka nag-steam siya. Hindi ibig sabihin na nagpapapansin siya, pero iyon yung way niya para mapakalma yung sarili niya. Verbal or non-verbal, hindi, non-verbal ang bata. Nasa gantong age na siya, for example, dapat 4 years old, ang dami niya nang nasasabi. Pero wala pa rin. Kumbaga zero. Or meron siyang mga words na nasasabi, pero hindi naman naiintindihan. Obvious yan. Tapos yung eye contact, yung name calling ba, hindi niya naririnig. Parang hindi siya nakakarinig. Tapos social, wala. So, Yun yung mga ano niya. To summarize, communication, it Yes. involves, there's a delay, social, Social. socialization, and then yung pinaka-obvious is kung bakit nag-steaming sila is yung sensory issues. Yes. So, yun ang talagang challenges. And then, with all of this, it affects behavior. Kasi nga, Yes, ma'am. hindi nila ma-express kung ano yung gusto nilang sabihin kasi non-verbal. Anong maa-advise mo pala for the parents and also for the teachers ngayong Autism Consciousness Week? Okay. Short message. Kasi Ma'am Rio, napapansin ko, di ba, autism awareness, marami sa atin na yung may alam na tungkol sa autism. Aware na sila. Alam na nila yung mga signs, alam na yung mga challenges, alam na yung mga strengths. Pero yung question is, ano yung ginagawa natin pagkatapos natin maging aware? Tayong parents, tayong maging teachers, di ba? Awareness is just a first step. The first step. Action is where real change happens. Action means being more patient. Yan, kailangan natin yan sa mga batang may autism. Ang action natin as a teacher, adjusting our teaching strategies, listening to their needs, hindi ka mag-judge kapag iba yung kilos nila. Kailangan alam mo yun. Kailangan ikaw yung makaintindi. And then, action means creating our classrooms, yung homes, communities na safe sila, inclusive, tsaka supportive. And then, kapag sinabi natin yung kamalayan tungo sa gawa, dapat sinasabi rin natin na handa tayong tumulong, tayong mga teachers, na tumulong, umunawa, tsaka tumanggap. Dahil yung mga batang may autism, hindi natin yan kailangan baguhin. Ang sistema, yung pananaw natin kailangan magbago. Diba? Ayan. Yun lang. Maraming salamat, Ma'am Hani. Sobrang ang dami naming natutunan for a very short period of time.